babae nag-DH sa Hong Kong. Dahil sa kahirapan, hindi niya akalaing ang amo niyang may asawa ang magiging pinakamalapit na kaibigan sa panahon ng kanyang pinakamalaking pagsubok. Ano ang gagawin mo kung isang araw ay may magpadala sa iyo ng litrato ng asawa mong OFW na nakangiting magkatabi kasama ang kanyang lalaking amo? Isang litrato lang, ngunit sapat upang sirain ang tiwalang ilang taong pinaghirapan ninyong buuin. Totoo kaya ang mga hinala o isa lamang itong malaking pagkakamali na muntik ng sumira sa dalawang pamilya? Hindi iyon ang inaasahan ni Eric nang umagang buksan niya ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa hindi niya kilalang numero ang tumambad sa kanyang screen. Walang pangalan, walang paliwanag, isang litrato lamang ang laman nito. Sa larawan ay makikita ang kanyang asawang si Jessa at ang lalaking amo nito sa Hong Kong na magkatabing nakaupo sa isang pampublikong parke. Pareho silang nakangiti, tila magaan ang kanilang usapan. Sa unang tingin ay wala namang kakaiba, ngunit para sa isang asawang libo-libong kilometro ang layo sa kanyang kabiyak, sapat na ang larawang iyon upang maghasik ng pagdududa. Habang nakatitig si Eric sa litrato, hindi niya napansin na nanginginig na pala ang kanyang mga kamay. Maraming tanong ang nagsimulang gumulo sa kanyang isipan. Bakit magkasama ang dalawa? Bakit tila napakalapit ng kanilang samahan? At higit sa lahat, bakit kailangang itago ang pagkikita nilang iyon? Ngunit bago natin husgahan si Jessa, balikan muna natin kung paano nagsimula ang lahat. Sapagkat ang bawat larawan ay may kwentong hindi nakikita ng mga mata. Si Jessa ay lumaki sa isang simpleng pamilya sa Leyte. Bata pa lamang siya, ay nasanay na siyang mamuhay ng salat. Hindi naging hadlang ang kahirapan upang mangarap, ngunit habang tumatanda siya, ay unti-unti niyang natutunan na hindi sapat ang sipag kung kulang naman ang oportunidad. Pagkatapos niyang mag-asawa kay Eric, pareho nilang pinangarap ang isang tahimik at masayang buhay. Hindi nila kailangan ng malaking bahay o mamahaling sasakyan. Ang gusto lamang nila ay magkaroon ng sapat na pagkain sa hapag at isang tahanang hindi nila ikakahiya sa kanilang magiging mga anak. Sa unang 2 taon ng kanilang pagsasama ay tila maayos naman ang lahat. Si Eric ay namamasada ng tricycle mula madaling araw hanggang gabi. Si Jessa naman ay tumatanggap ng labada, nagtitinda ng kakanin kapag may puhunan, at kung minsan ay naglilinis pa ng bahay ng kanilang mga kapitbahay upang madagdagan ang kanilang kita. Maliit man ang kinikita nila, naniniwala silang darating din ang araw na aangat ang kanilang buhay. Ngunit hindi lahat ng pagsisikap ay agad sinusuklian ng magandang kapalaran. Unti-unting bumigat ang kanilang mga gastusin. Tumaas ang presyo ng bigas, kuryente, at halos lahat ng pangunahing pangangailangan. Dumalang din ang mga pasahero ni Eric dahil marami ng bagong tricycle ang namamasada sa kanilang lugar. Ang dating sapat na kita ay hindi na halos umabot kahit sa pang-araw-araw na pagkain. Madalas ay kinakailangan nilang mangutang sa tindahan upang may maisayang kinabukasan. Hindi man sila nagrereklamo sa isa't isa, pareho nilang nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Kapag gabi na at pareho na silang nakahiga, madalas ay nakatitig lamang sila sa kisame habang iniisip kung saan kukuha ng pambayad sa susunod na araw. May mga gabing hindi agad sila makatulog dahil sa dami ng problemang kinakaharap. Pinakamasakit para kay Jessa ang makita ang kanyang asawa na unti-unting nawawalan ng sigla. Dati ay palaging nakangiti si Eric kahit pagod na pagod sa pamamasada. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, mas madalas na itong tahimik. Hindi dahil wala na itong pagmamahal sa pamilya, kundi dahil pakiramdam niya ay unti-unti siyang nabibigo bilang haligi ng tahanan. Dumating pa ang pagkakataong halos 3 buwan na silang hindi nakakabayad ng upa sa maliit nilang inuupahang bahay. Tuwing maririnig nila ang yabag ng may-ari sa labas, parehong bumibilis ang tibok ng kanilang mga puso. Hindi nila alam kung saan kukuha ng pambayad. Nahihiya na rin silang mangako dahil ilang ulit na silang humingi ng palugit. Isang umaga ay dumating nga ang may-ari ng bahay. Mahinahon itong nagsalita, ngunit ramdam sa tono ng boses nito ang pagkainip. Binigyan sila ng huling palugit bago tuluyan silang paalisin.
Pagkaalis ng may-ari, matagal na walang nagsalita sa kanilang dalawa. Ang katahimikan ang siyang nagsabi ng lahat ng hindi nila kayang bigkasin. Pareho nilang alam na kung wala silang gagawing malaking hakbang, maaaring mawalan sila ng tirahan anumang oras. Sa gabing iyon ay gumawa si Jessa ng pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Matagal na niyang naririnig ang mga kwento ng mga kababayan nilang nagtrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong. Totoong mahirap ang buhay roon. Malayo sa pamilya, mahigpit ang trabaho, ngunit mas malaki ang sahod kumpara sa anumang kaya niyang kitain sa Pilipinas. Hindi agad niya sinabi ang kanyang desisyon kay Eric. Ilang linggo niya muna itong pinag-isipan. Paulit-ulit niyang tinimbang kung alin ang mas masakit, ang manatili sa piling ng kanyang asawa ngunit patuloy na maghirap, o ang lumayo ng ilang taon kapalit ng pag-asang mabigyan sila ng mas magandang kinabukasan. Nang tuluyan niyang sabihin ang kanyang plano, halos hindi agad nakapagsalita si Eric. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya. Sa mga sandaling iyon ay parang parehong alam nilang wala nang ibang pagpipilian. Iisa lamang ang mahinang nasabi ni Eric. Kung ito ang magbibigay sa atin ng pag-asa, susuportahan kita. Hindi na napigilan ni Jessa ang kanyang pagluha. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil alam niyang sa araw na umalis siya ng Pilipinas, magsisimula ang pinakamalaking sakripisyo ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Mabilis na lumipas ang mga buwan ng pagpoproseso ng kanyang mga dokumento. Medical examination, training, seminar, at kung ano-ano pang requirements ang kanyang pinagdaanan. Sa bawat papel na kanyang pinipirmahan ay pakiramdam niyang isang hakbang pa ang inilalayo niya sa kanyang pamilya. Hanggang sa dumating ang araw na matagal nilang kinatatakutan. Ang araw ng kanyang pag-alis. Madaling araw pa lamang ay gising na silang mag-asawa. Tahimik nilang inayos ang iilang gamit na kasya sa isang maleta. Wala nang masyadong salitang kailangang sabihin dahil pareho na nilang alam ang bigat ng sandaling iyon. Habang papunta sila sa paliparan, kapwa sila nakatanaw lamang sa bintana ng sasakyan. Ang bawat kilometro ay tila unti-unting humihila kay Jessa palayo sa buhay na nakasanayan niya. Sa loob ng airport, pilit silang ngumiti para sa isa't isa. Ayaw nilang ang huling alaala bago ang kanilang paghihiwalay ay puro luha lamang. Ngunit nang dumating ang oras ng huling yakap, pareho ring bumigay ang kanilang emosyon. Mahigpit siyang niyakap ni Eric na tila ayaw na siyang pakawalan. Iisang pangungusap lamang ang kanyang iniwan bago siya tuluyang pumasok sa departure area. Mag-iingat ka, hihintayin kita. Hindi na lumingon si Jessa habang naglalakad papalayo. Alam niyang kapag ginawa niya iyon, ay baka mawalan siya ng lakas ng loob na ituloy ang kanyang pag-alis. Habang unti-unting lumilipad ang eroplanong sinasakyan niya papuntang Hong Kong, tahimik siyang nakatanaw sa ulap. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa bansang kanyang pupuntahan. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang maging matatag, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa pamilyang iniwan niya sa Pilipinas. Hindi niya alam na ang desisyong ginawa niya sa araw na iyon ay magdadala sa kanya sa isang pamilyang babago sa kanyang buhay at sa isang lihim na pagkakaibigang magiging ugat ng pinakamabigat na pagsubok na haharapin nilang lahat. Hindi naging madali ang unang paglapag ni Jessa sa Hong Kong. Habang bumababa siya ng eroplano, hindi niya maiwasang mapatingala sa matatayog na gusali na tila sumasayad sa ulap. Ang lungsod ay puno ng ilaw, mabilis ang kilos ng mga tao at halos lahat ay nagmamadali. Para sa isang babaeng unang beses pa lamang makalabas ng Pilipinas, tila ibang mundo ang kanyang napuntahan. Ngunit wala siyang panahon upang mamangha. Ang bawat hakbang na kanyang ginagawa ay paalala na wala siya roon bilang turista. Nasa Hong Kong siya upang magtrabaho bilang domestic helper, at ang bawat araw na lilipas ay magiging mahalaga para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Mula sa agency, ay sinundo siya ng driver ng kanyang magiging employer. Tahimik lamang siyang nakaupo sa sasakyan habang pinagmamasdan ang mga matataas na gusali at malalawak na kalsada.
Hindi niya maiwasang ikumpara ang kanyang bayan sa Pilipinas. Magkaibang-magkaiba ang paligid, ngunit pareho pa rin ang dahilan kung bakit naroon siya, upang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya. Makalipas ang halos isang oras ay huminto ang sasakyan sa harap ng isang modernong bahay na matatagpuan sa isang tahimik na subdivision. Hindi ito kasing laki ng mga mansyon na napapanood niya sa telebisyon, ngunit halatang pag-aari ito ng isang mayamang pamilya. Malinis ang bakuran, maayos ang mga halaman at napakatahimik ng buong paligid. Huminga muna ng malalim si Jessa bago tuluyang bumaba ng sasakyan. Ramdam niya ang kaba. Hindi niya alam kung anong klaseng pamilya ang kanyang pagsisilbihan. Marami na siyang narinig na kwento mula sa ibang OFW. May mababait na amo, ngunit mayroon ding mapang-abuso. Ang tanging dasal niya ay mapunta siya sa pamilyang marunong umunawa. Ilang saglit pa lamang ay bumukas ang pintuan. Isang babaeng elegante ang pananamit ang sumalubong sa kanya. Maayos ang ayos ng buhok nito, seryoso ang mukha, at tila sanay na magbigay ng utos. Siya si Trisha, ang asawa ng kanyang magiging amo. Maikli lamang ang naging pagbati nito bago siya pinapasok sa bahay. Hindi man malamig ang pakikitungo, wala ring init sa paraan ng pagsasalita nito. Para kay Jessa, sapat na ang pagiging magalang ng kanyang employer. Habang ipinapakita ni Trisha ang iba't ibang bahagi ng bahay, tahimik lamang siyang nakikinig. Isa-isa nitong ipinaliwanag ang mga gawain na kailangan niyang gawin araw-araw. Kailangan laging malinis ang bawat sulok ng bahay. Kailangang maayos ang oras ng pagluluto, paglalaba at paglilinis. Mahalaga rin ang pagiging organisado dahil pareho raw silang abala ng kanyang asawa sa kanilang mga negosyo. Hindi nagtagal ay lumabas mula sa maliit na opisina ang isang lalaki na may dalang ilang dokumento. Agad itong ngumiti nang makita ang bagong kasambahay. Ako si Lee. Welcome. Iyon lamang ang sinabi nito bago iniabot ang kamay bilang pagbati. Hindi sanay si Jessa sa ganoong paraan ng pagtanggap mula sa isang employer. Sa halip na magyabang o magpakita ng pagiging mataas, simple lamang ang naging kilos nito. Sandali lamang ang kanilang pagkakamay bago muling bumalik si Lee sa kanyang ginagawa. Hindi na iyon ganong pinansin ni Jessa. Ang mahalaga sa kanya ay maayos niyang magampanan ang kanyang trabaho. Sa unang linggo niya sa bahay, ay sinikap niyang matutunan ang lahat ng nakasanayan ng mag-asawa. Maaga siyang nagigising upang ihanda ang almusal. Pagkatapos ay lilinisin niya ang buong bahay bago magsimula sa paglalaba at pagluluto. Kapag gabi naman ay saka pa lamang siya nakakapagpahinga. Mabigat ang trabaho, ngunit hindi siya nagreklamo. Sa tuwing mapapagod siya, naiisip lamang niya ang mukha ni Eric. Iniisip niyang bawat araw na kanyang tinitiis ay katumbas ng unti-unting pag-ahon ng kanilang pamilya sa kahirapan. Tuwing gabi bago matulog ay tumatawag siya sa Pilipinas. Kahit ilang minuto lamang ang kanilang pag-uusap, sapat na iyon upang mabawasan ang kanyang pangungulila. Madalas ay pinipilit niyang maging masaya ang kanyang boses upang hindi mag-alala ang kanyang asawa. Hindi niya ikinukwento ang pagod o ang hirap ng kanyang trabaho. Mas gusto niyang isipin ni Eric na maayos ang kanyang kalagayan. Ganoon din si Eric. Hindi rin ito ikinukwento ang sariling paghihirap. Patuloy pa rin itong namamasada ng tricycle, umaasang balang araw ay makakaipon silang mag-asawa upang makapagpatayo ng sarili nilang bahay. Sa paglipas ng mga linggo, ay napansin ni Jessa ang malaking pagkakaiba ng ugali ng mag-asawang kanyang pinaglilingkuran. Si Trisha ay halos walang pinalalagpas na pagkakamali. Kapag may nakita itong alikabok sa isang sulok, agad niya iyong ipalilinis muli. Kapag hindi eksakto ang pagkakaayos ng mga gamit, uulitin niya ang lahat. Hindi naman siya sumisigaw o nananakit, ngunit halatang mataas ang kanyang pamantayan sa lahat ng bagay. Sa kabilang banda, kabaligtaran naman si Lee. Tahimik lamang ito sa halos buong araw. Kapag nasa bahay, ay madalas itong nasa opisina sa ikalawang palapag o kaya naman ay nagbabasa ng mga dokumento sa sala. Hindi rin ito mahilig magbigay ng utos. Kapag may kailangan ito, maayos lamang itong nakikiusap.
Sa una ay inisip ni Jessa na normal lamang ang ganoong pagkakaiba ng ugali ng mag-asawa. Ngunit habang lumilipas ang mga araw ay may napansin siyang kakaiba. Madalas na sabay silang kumakain sa hapag, ngunit halos wala siyang naririnig na usapan mula sa dalawa. Kung mayroon mang pag-uusap, tungkol lamang iyon sa negosyo, schedule ng mga meeting o mga bayarin. Pagkatapos kumain ay kanya-kanya na silang ginagawa. Wala siyang naramdamang init na karaniwang makikita sa isang masayang pamilya. Minsan ay napaisip siya kung baka pareho lamang silang pagod sa trabaho. Hindi na niya iyon pinagtuunan ng pansin dahil alam niyang hindi siya naroon upang makialam sa personal na buhay ng kanyang employer. Lumipas pa ang ilang linggo. Unti-unti na ring nasanay si Jessa sa kanyang bagong kapaligiran. Natutunan na niya ang mga paboritong pagkain ni Lee at Trisha, ang tamang oras ng kanilang pag-alis at pag-uwi, at maging ang mga simpleng nakasanayan sa loob ng bahay. Ngunit kahit unti-unti na siyang nakakaangkop sa kanyang trabaho, hindi pa rin nawawala ang kanyang pangungulila sa Pilipinas. Isang gabi, matapos ang lahat ng gawain, umupo siya sa maliit na kama sa kanyang silid. Binuksan niya ang lumang wallet na dala niya mula sa Pilipinas. Naroon pa rin ang maliit na litrato nilang mag-asawa na kuha pa noong pista sa kanilang baryo. Matagal niya itong pinagmasdan bago tuluyang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi niya namalayang halos isang oras na pala siyang tahimik na umiiyak. Sa mga sandaling iyon ay doon niya tunay na naramdaman ang bigat ng pagiging isang OFW. Hindi pala sapat ang katatagan kapag gabi na at wala kang mayakap na pamilya. Hindi pala nawawala ang lungkot kahit gaano kalaki ang sahod, kung kapalit naman ito ang malayong distansya sa mga mahal mo sa buhay. Kinabukasan ay pilit niyang itinago ang namumugto niyang mga mata. Ayaw niyang mapansin ng kanyang mga employer na magdamag siyang umiyak. Habang naghahain siya ng almusal, ay napatingin sa kanya si Lee. Sandali itong natigilan bago muling ibinalik ang tingin sa kanyang tasa ng kape. Wala itong sinabi noon, ngunit halatang may napansin ito. Lumipas ang buong maghapon, na tila walang nangyari. Pagsapit ng gabi ay muling bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Habang nagliligpit si Jessa ng mga pinagkainan, biglang namatay ang ilaw sa ilang bahagi ng bahay dahil sa panandaliang pagkawala ng kuryente. Sa pagmamadali niyang magligpit ay nadulas ang isang basong salamin mula sa kanyang kamay at tuluyang nabasag sa sahig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa nabasag ang baso, kundi dahil alam niyang iyon ang unang malaking pagkakamali niya mula nang magsimula siyang magtrabaho sa bahay ni Lee at Trisha. At sa mismong sandaling iyon, narinig niya ang mabibilis na yabag ng dalawang taong papalapit sa kusina. Mabilis na lumapit si Lee at Trisha sa kusina nang marinig nila ang malakas na pagkabasag ng salamin. Sa gitna ng sahig ay nakatayo si Jessa, hindi makakilos habang nakatingin sa mga piraso ng basong kumalat sa kanyang paanan. Hindi niya alintana ang pagod na kanyang nararamdaman. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang takot na baka magalit ang kanyang mga amo sa unang malaking pagkakamaling nagawa niya. Nauna itong pinansin ni Trisha. Tiningnan nito ang nabasag na baso at saka tumingin kay Jessa. Hindi man ito sumigaw, sapat na ang seryoso nitong mukha upang lalo pang kabahan ng kasambahay. Maikli lamang ang sinabi nito. Mag-ingat sa susunod. Pagkatapos ay tahimik na itong umalis. Nanatiling nakatayo si Jessa habang pinupulot ang mga bubog. Habang isa-isang inilalagay ang mga ito sa basurahan, napansin niyang bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi dahil sa takot lamang, kundi dahil ilang gabi na siyang kulang sa tulog. Hindi pa man lubusang nakakaangkop ang kanyang katawan sa bagong oras at bagong trabaho. Nang matapos niyang linisin ang sahig ay napansin niyang may isang maliit na hiwa ang kanyang palad. Marahil ay natamaan siya ng matulis na bubog habang naglilinis. Hindi naman ito malalim, ngunit sapat upang tumulo ang ilang patak ng dugo. Hindi niya iyon pinansin. Sanay na siyang magtiis. Simula pagkabata ay natutunan na niyang unahin ang trabaho bago ang sariling pagod.
Kaya kahit mahapdi ang sugat ay ipinagpatuloy pa rin niya ang natitirang gawain sa kusina. Hindi niya napansing may isang taong tahimik na nakatingin mula sa may pintuan. Si Lee. Hindi ito nagsalita agad. Ilang sandali lamang nitong pinagmasdan si Jessa habang pilit nitong tinatapos ang kanyang trabaho kahit halatang pagod na siya. Pagkatapos ng ilang minuto ay lumapit ito at inilapag ang maliit na first aid kit sa mesa. Iisang pangungusap lamang ang sinabi nito. Linisin mo muna ang sugat mo bago ka magpatuloy. Tumango lamang si Jessa bilang paggalang. Hindi na siya nagsalita pa. Pagkaalis ni Lee ay saka lamang niya binuksan ang first aid kit. Habang nilalagyan niya ng gamot ang maliit na hiwa sa kanyang kamay, hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya. Hindi dahil may espesyal na ibig sabihin ang ginawa ng kanyang amo, kundi dahil sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa Hong Kong ay may taong nakapansin na pagod na rin pala siya. Para sa iba ay maliit na bagay lamang iyon. Ngunit para sa isang OFW na malayo sa pamilya, ang simpleng pagpapakita ng malasakit ay sapat nang magpagaan ng loob. Mula noon ay ipinagpatuloy lamang ni Jessa ang kanyang trabaho gaya ng dati. Hindi siya naging kampante. Hindi rin siya nagbago ng pakikitungo kina Lee at Trisha. Nanatili siyang magalang at tahimik sapagkat malinaw sa kanyang isip ang dahilan kung bakit siya naroon. Hindi siya nagtungo sa Hong Kong upang makahanap ng kaibigan o makialam sa buhay ng iba. Naroon siya upang kumita ng pera para sa kanyang pamilya. Lumipas ang mga linggo. Unti-unti na ring nababawasan ang kanyang kaba sa loob ng bahay. Kabisado na niya ang schedule ng mag-asawa. Alam na niya kung anong pagkain ang ihahanda sa umaga, kung anong damit ang dapat plansahin, at kung anong oras dapat matapos ang lahat ng gawain. Ngunit habang mas tumatagal siya sa bahay ni Lee at Trisha, mas lalo niyang napapansin ang kakaibang katahimikan sa kanilang pagsasama. Hindi sila nag-aaway. Hindi rin sila nagsisigawan. Subalit hindi rin sila halos nag-uusap maliban kung tungkol sa negosyo o mahahalagang lakad. Minsan ay sabay silang nakaupo sa sala ng halos isang oras, ngunit walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig. Pareho lamang silang abala sa kani-kanilang ginagawa. Unti-unti ay naisip ni Jessa na maaaring ganoon lamang talaga ang kanilang personalidad. Hindi niya hinayaang mangibabaw ang kanyang kuryosidad. Bilang kasambahay, alam niyang may hangganan ang dapat niyang malaman. Samantala, sa Pilipinas ay patuloy namang nagsisikap si Eric. Kahit may regular nang naipapadalang pera si Jessa buwan-buwan, hindi pa rin siya tumigil sa pamamasada. Nais niyang ipakita sa kanyang asawa na hindi lamang si Jessa ang lumalaban para sa kanilang kinabukasan. Unti-unti na nilang nababayaran ang kanilang mga utang. Nakakahinga na rin sila ng kaunti dahil hindi na sila hinahabol ng may-ari ng bahay. Tuwing matatanggap ni Eric ang remittance ng kanyang asawa, lagi niyang inuuna ang pambayad sa mga pagkakautang bago bumili ng anumang para sa sarili. Madalas ay pinupuri siya ng mga kapitbahay dahil sa kanyang katapatan. Ngunit kasabay ng mga papuring iyon, ay ang mga bulong-bulungang unti-unti ring lumalaganap sa kanilang baryo. May ilan na nagsasabing maraming OFW ang nagbabago kapag matagal nang nasa ibang bansa. May iba namang nagsasabing maraming pamilya ang nasisira dahil sa sobrang layo ng mag-asawa. Sa tuwing maririnig iyon ni Eric, pinipili na lamang niyang manahimik. Kilala niya ang kanyang asawa. Alam niyang ginagawa lamang nito ang lahat para sa kanilang kinabukasan. Ngunit hindi niya alam na sa kabilang panig ng mundo ay unti-unti nang nagsisimulang gumalaw ang kapalaran. Isang linggo ang dumating na walang pasok si Lee. Habang nasa hardin ito at nagdidilig ng mga halaman, biglang nakaramdam si Jessa ng matinding hilo habang nagbubuhat ng basket ng nilabhang damit. Ilang araw na rin siyang kulang sa pahinga dahil sa sunod-sunod na gawain. Sa pagpipilit niyang tapusin ang trabaho, bigla siyang napaupo sa isang gilid ng bakuran. Namutla ang kanyang mukha at halos mawalan siya ng malay. Napansin agad iyon ni Lee. Hindi ito nagdalawang isip na lapitan siya upang tiyaking maayos ang kanyang kalagayan. Hindi nito hinayaang ipagpatuloy ni Jessa ang trabaho hanggat hindi ito nakakapagpahinga.
Muli ay iisang pangungusap lamang ang kanyang narinig mula rito. Hindi masamang magpahinga kapag hindi na kaya ng katawan. Para kay Jessa, isa lamang iyong simpleng paalala. Ngunit sa hindi niya nalalaman, may isang pares ng matang tahimik na nakamasid mula sa bintana sa ikalawang palapag, si Trisha. Hindi niya narinig ang buong pangyayari. Ang nakita lamang niya ay ang kanyang asawa na nakayukong kausap ang kanilang kasambahay habang tila nag-aalala sa kalagayan nito. Hindi siya nagsalita. Tahimik lamang niyang isinara ang kurtina. Ngunit sa kanyang isipan ay nagsimula ng mabuo ang isang tanong na hindi pa niya kayang sagutin. Bakit tila higit sa karaniwang amo ang ipinapakitang pag-aalala ni Lee kay Jessa? Hindi pa niya alam ang buong katotohanan. Ngunit sa mga susunod na araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang magbubukas ng daan sa isang lihim na pagkakaibigan. Pagkakaibigang walang masamang hangarin, ngunit magiging mitsa ng mga maling akala, chismis, at pagsubok na halos sumira sa dalawang pamilyang parehong lumalaban para sa kanilang mga mahal sa buhay. Lumipas ang halos 4 na buwan mula nang dumating si Jessa sa Hong Kong. Unti-unti na siyang nasanay sa mabilis na takbo ng buhay sa banyagang bansa. Kabisado na niya ang bawat sulok ng bahay ni Lee at Trisha. Pati na rin ang kanilang pang-araw-araw na schedule. Kung noong mga unang linggo ay kinakabahan pa siya sa bawat kilos, ngayon ay nagagawa na niya ang kanyang mga gawain nang hindi na kailangang sabihan. Sa kabila nito, may isang bagay na hindi kailanman nagbago, ang pananabik niyang makauwi. Bawat umaga, bago siya magsimula sa trabaho, sandali muna niyang tinitingnan ang litrato nila ni Eric na nakalagay sa loob ng kanyang maliit na cabinet. Para sa iba ay simpleng larawan lamang iyon, ngunit para kay Jessa ay iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang ipagpatuloy ang bawat araw. Hindi naging madali ang buhay ng mag-asawa kahit nagsimula nang magpadala si Jessa ng pera buwan-buwan. Totoong unti-unti na nilang nabayaran ang kanilang mga utang, ngunit marami pa rin silang kailangang unahin. Ang lumang bahay na inuupahan nila ay kailangan pa ring ipaayos dahil sa tumutulong bubong. Ang tricycle ni Eric ay madalas masiraan. Kapag nagkaroon ng malaking sira, halos 1 linggo itong hindi makakabiyahe, dahilan upang mabawasan ang kanilang kita. Sa kabila ng lahat, hindi kailanman nagreklamo si Eric. Sa tuwing magka-video call sila ni Jessa, lagi nitong ipinapakita ang kanyang ngiti, kahit halatang pagod. Ganoon din si Jessa. Pareho nilang itinago ang sariling paghihirap upang hindi na madagdagan pa ang alalahanin ng bawat isa. Ngunit may mga problemang hindi kayang itago habang buhay. Isang madaling araw sa Pilipinas, biglang isinugod sa ospital ang ama ni Jessa matapos mawalan ng malay habang nagtatrabaho sa bukid. Ayon sa doktor, kailangan itong operahan sa lalong madaling panahon. Bagamat hindi ganoon kalaki ang operasyon, kailangan pa rin ng malaking halaga para sa laboratorio, gamot at pagpapaospital. Halos mawalan ng pag-asa ang pamilya. Alam nilang wala silang ganoong kalaking pera. Nang matanggap ni Jessa ang balita, para siyang binagsakan ng langit at lupa. Hindi siya makapag-concentrate sa kanyang trabaho. Ilang ulit siyang napahinto habang naglilinis. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang mensahe ng kanyang kapatid na humihingi ng tulong. Gusto niyang ipadala agad ang kanyang ipon. Ngunit may isang malaking problema. Hindi pa pumapasok ang kanyang sahod sa account dahil naantala ang proseso ng remittance. Aabutin pa ng ilang araw bago niya ito maipadala sa Pilipinas. Para kay Jessa, bawat oras ng paghihintay ay parang 1 taon. Hindi niya alam kung kakayanin pa bang hintayin ng kanyang ama ang pagdating ng pera. Sa gabing iyon ay halos hindi siya nakatulog. Tahimik lamang siyang nakaupo sa kanyang maliit na silid habang paulit-ulit na nagdarasal. Hindi niya alam kung kanino siya hihingi ng tulong. Bilang isang bagong empleyado, nahihiya siyang magsabi ng personal niyang problema sa kanyang mga amo. Ngunit kinabukasan ay napansin ni Lee na tila wala sa sarili ang kanilang kasambahay. Hindi ito agad nagtanong. Hinintay nitong matapos muna ang lahat ng gawain ni Jessa bago siya mahinahong kinausap sa sala. Iilang salita lamang ang kanyang binitiwan. May problema ba sa pamilya mo? Hindi na napigilan ni Jessa ang kanyang emosyon.
Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa Hong Kong, ikinuwento niya ang nangyari sa kanyang ama. Hindi siya humingi ng pera, hindi rin siya nagsumbong tungkol sa kanyang buhay. Ang gusto lamang niya ay may makinig sa kanyang pinagdaraanan. Tahimik na nakinig si Lee. Bilang isang negosyante, sanay itong makinig sa problema ng kanyang mga empleyado. Alam niyang maraming OFW ang tahimik na lumalaban sa mga pagsubok habang malayo sa kanilang pamilya. Matapos marinig ang buong kwento, ilang sandali itong nag-isip. Hindi ito nangako ng kung ano-ano. Ngunit bago ito umalis ay sinabi lamang nito ang isang simpleng pangungusap. Tingnan natin kung ano ang maaari kong maitulong bilang employer. Hindi na iyon pinansin ni Jessa. Hindi niya inaasahang may mangyayari. Sa isip niya ay sapat nang may nakinig sa kanyang saloobin. Ngunit pagsapit ng hapon ay tinawag siya ni Lee sa kanyang maliit na opisina. Nandoon din ang accountant ng pamilya. Ipinaliwanag sa kanya na maaari siyang bigyan ng advance salary bilang emergency assistance. Legal itong ibabawas sa mga susunod niyang sweldo upang hindi na siya mahirapan sa proseso. Hindi makapaniwala si Jessa. Paulit-ulit siyang nagpasalamat. Hindi dahil sa halaga ng perang kanyang matatanggap, kundi dahil may pag-asa na siyang mailigtas ang kanyang ama. Ilang oras lamang ang lumipas ay naipadala na ang pera sa Pilipinas. Kinagabihan ay tumawag ang kanyang kapatid. Matagumpay nang na-admit sa ospital ang kanilang ama at nakatakda na ang operasyon kinabukasan. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw ng pag-aalala, nakahinga ng maluwag si Jessa. Hindi niya alam na habang nangyayari ang lahat ng iyon, may isang taong nakapansin sa madalas na pagpunta niya sa opisina ni Lee. Isa itong kapwa Pilipinong domestic helper na nagtatrabaho sa katabing bahay. Mula sa bintana ay nakita nito sina Lee at Jessa na magkausap sa opisina at kalaunan ay magkasabay na lumabas upang pumunta sa bangko para sa mga dokumentong kailangan sa advance salary. Hindi nito alam ang tunay na dahilan. Ngunit sapat na ang nakita nito upang magsimulang bumuo ng sariling kwento. At gaya ng maraming chismis, mas mabilis pa itong kumalat kaysa sa katotohanan. Lumipas ang halos 4 na buwan mula nang dumating si Jessa sa Hong Kong. Unti-unti na siyang nasanay sa mabilis na takbo ng buhay sa banyagang bansa. Kabisado na niya ang bawat sulok ng bahay ni Lee at Trisha, pati na rin ang kanilang pang-araw-araw na schedule. Kung noong mga unang linggo ay kinakabahan pa siya sa bawat kilos, ngayon ay nagagawa na niya ang kanyang mga gawain nang hindi na kailangang sabihan. Sa kabila nito, may isang bagay na hindi kailanman nagbago. Ang pananabik niyang makauwi. Bawat umaga, bago siya magsimula sa trabaho, sandali muna niyang tinitingnan ang litrato nila ni Eric na nakalagay sa loob ng kanyang maliit na cabinet. Para sa iba ay simpleng larawan lamang iyon, ngunit para kay Jessa ay iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang ipagpatuloy ang bawat araw. Hindi naging madali ang buhay ng mag-asawa kahit nagsimula nang magpadala si Jessa ng pera buwan-buwan. Totoong unti-unti na nilang nabayaran ang kanilang mga utang, ngunit marami pa rin silang kailangang unahin. Ang lumang bahay na inuupahan nila ay kailangan pa ring ipaayos dahil sa tumutulong bubong. Ang tricycle ni Eric ay madalas masiraan. Kapag nagkaroon ng malaking sira, halos 1 linggo itong hindi makakabiyahe, dahilan upang mabawasan ang kanilang kita. Sa kabila ng lahat, hindi kailanman nagreklamo si Eric. Sa tuwing magka-video call sila ni Jessa, lagi nitong ipinapakita ang kanyang ngiti, kahit halatang pagod. Ganoon din si Jessa. Pareho nilang itinago ang sariling paghihirap upang hindi na madagdagan pa ang alalahanin ng bawat isa. Ngunit may mga problemang hindi kayang itago habang buhay. Isang madaling araw sa Pilipinas, biglang isinugod sa ospital ang ama ni Jessa matapos mawalan ng malay habang nagtatrabaho sa bukid. Ayon sa doktor, kailangan itong operahan sa lalong madaling panahon. Bagamat hindi ganoon kalaki ang operasyon, kailangan pa rin ng malaking halaga para sa laboratorio, gamot at pagpapaospital. Halos mawalan ng pag-asa ang pamilya. Alam nilang wala silang ganoong kalaking pera. Nang matanggap ni Jessa ang balita, para siyang binagsakan ng langit at lupa. Hindi siya makapag-concentrate sa kanyang trabaho.
Ilang ulit siyang napahinto habang naglilinis. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang mensahe ng kanyang kapatid na humihingi ng tulong. Gusto niyang ipadala agad ang kanyang ipon. Ngunit may isang malaking problema. Hindi pa pumapasok ang kanyang sahod sa account dahil naantala ang proseso ng remittance. Aabutin pa ng ilang araw bago niya ito maipadala sa Pilipinas. Para kay Jessa, bawat oras ng paghihintay ay parang isang taon. Hindi niya alam kung kakayanin pa bang hintayin ng kanyang ama ang pagdating ng pera. Sa gabing iyon ay halos hindi siya nakatulog. Tahimik lamang siyang nakaupo sa kanyang maliit na silid habang paulit-ulit na nagdarasal. Hindi niya alam kung kanino siya hihingi ng tulong. Bilang isang bagong empleyado, nahihiya siyang magsabi ng personal niyang problema sa kanyang mga amo. Ngunit kinabukasan ay napansin ni Lee na tila wala sa sarili ang kanilang kasambahay. Hindi ito agad nagtanong. Hinintay nitong matapos muna ang lahat ng gawain ni Jessa bago siya mahinahong kinausap sa sala. Iilang salita lamang ang kanyang binitiwan. May problema ba sa pamilya mo? Hindi na napigilan ni Jessa ang kanyang emosyon. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa Hong Kong, ikinuwento niya ang nangyari sa kanyang ama. Hindi siya humingi ng pera, hindi rin siya nagsumbong tungkol sa kanyang buhay. Ang gusto lamang niya ay may makinig sa kanyang pinagdaraanan. Tahimik na nakinig si Lee. Bilang isang negosyante, sanay itong makinig sa problema ng kanyang mga empleyado. Alam niyang maraming OFW ang tahimik na lumalaban sa mga pagsubok habang malayo sa kanilang pamilya. Matapos marinig ang buong kwento, ilang sandali itong nag-isip. Hindi ito nangako ng kung ano-ano. Ngunit bago ito umalis ay sinabi lamang nito ang isang simpleng pangungusap. Tingnan natin kung ano ang maaari kong maitulong bilang employer. Hindi na iyon pinansin ni Jessa. Hindi niya inaasahang may mangyayari. Sa isip niya ay sapat nang may nakinig sa kanyang saloobin. Ngunit pagsapit ng hapon ay tinawag siya ni Lee sa kanyang maliit na opisina. Nandoon din ang accountant ng pamilya. Ipinaliwanag sa kanya na maaari siyang bigyan ng advance salary bilang emergency assistance. Legal itong ibabawas sa mga susunod niyang sweldo upang hindi na siya mahirapan sa proseso. Hindi makapaniwala si Jessa. Paulit-ulit siyang nagpasalamat. Hindi dahil sa halaga ng perang kanyang matatanggap, kundi dahil may pag-asa na siyang mailigtas ang kanyang ama. Ilang oras lamang ang lumipas ay naipadala na ang pera sa Pilipinas. Kinagabihan ay tumawag ang kanyang kapatid. Matagumpay nang na-admit sa ospital ang kanilang ama at nakatakda na ang operasyon kinabukasan. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw ng pag-aalala, nakahinga ng maluwag si Jessa. Hindi niya alam na habang nangyayari ang lahat ng iyon, may isang taong nakapansin sa madalas na pagpunta niya sa opisina ni Lee. Isa itong kapwa Pilipinong domestic helper na nagtatrabaho sa katabing bahay. Mula sa bintana ay nakita nito sina Lee at Jessa na magkausap sa opisina at kalaunan ay magkasabay na lumabas upang pumunta sa bangko para sa mga dokumentong kailangan sa advance salary. Hindi nito alam ang tunay na dahilan. Ngunit sapat na ang nakita nito upang magsimulang bumuo ng sariling kwento. At gaya ng maraming tsismis, mas mabilis pa itong kumalat kaysa sa katotohanan. May isang kasabihan na nagsasabing mas mabilis kumalat ang tsismis kaysa katotohanan. At sa isang lugar na libu-libong Pilipino ang magkakalayo sa kani-kanilang pamilya, madalas ay sapat na ang isang maling hinala upang makabuo ng kwentong wala namang matibay na batayan. Hindi yon alam nina Jessa at Lee. Sa isip nilang dalawa, isa lamang iyong normal na araw. Pagkatapos maayos ang mga papeles para sa advance salary, dumaan sila sa isang bangko upang tapusin ang ilang kinakailangang dokumento. Hindi iyon espesyal na lakad. Wala ring lihim na usapan. Bilang employer, sinamahan lamang ni Lee ang kanyang empleyado upang mas mabilis na matapos ang proseso. Habang naghihintay sila ng kanilang numero, halos wala silang naging pag-uusap. Tahimik na nakaupo si Jessa habang mahigpit na hawak ang maliit na envelope
na naglalaman ng kanyang mga papeles. Sa isip niya ay ang ama pa rin niya ang laman ng kanyang mga panalangin. Makalipas ang halos 1 oras ay natapos din ang lahat ng proseso. Paglabas nila ng bangko ay kapwa sila nakahinga ng maluwag. Hindi dahil may ipinagdiriwang sila, kundi dahil alam nilang maipapadala na ang perang kailangan sa Pilipinas. Hindi nila napansin na mula sa kabilang kalsada ay may isang Pilipinang domestic helper na lihim na kumuha ng litrato gamit ang kanyang cellphone. Hindi siya lumapit. Hindi rin siya nagtanong. Sa kanyang nakita, sapat nang magkasamang paglabas ni Lee at Jessa mula sa bangko upang pagdudahan ang kanilang relasyon. Pag-uwi niya sa bahay ng kanyang employer, agad niyang ipinakita ang litrato sa isa pa niyang kaibigang Pilipina. Mula sa 2 ay naging 4, mula sa 4 ay naging 10, hanggang sa unti-unting umikot ang larawan sa iba't ibang group chat ng ilang OFW. Kasabay ng larawan ay ang iba't ibang kwento na bawat isa ay mas malayo sa katotohanan. May nagsabing madalas na raw lumalabas ng magkasama ang amo at kasambahay. May nagsabing matagal na raw may espesyal na pagtingin ang lalaki sa kanyang empleyado. May nagsabi pang kaya raw mabait si Lee kay Jessa ay dahil may lihim silang relasyon. Walang kahit isa sa mga kwentong iyon ang may sapat na ebidensya. Ngunit gaya ng maraming chismis, hindi na mahalaga sa iba kung totoo o hindi. Ang mahalaga ay may bago silang mapag-uusapan. Samantala, walang kaalam-alam si Jessa sa mga usap-usapang unti-unting kumakalat. Ang buong atensyon niya ay nakatuon sa kalagayan ng kanyang ama. Makalipas ang 2 araw ay dumating ang magandang balita. Naging matagumpay ang operasyon. Ayon sa doktor, kung hindi na ipadala agad ang perang kailangan, maaaring lumala pa ang kondisyon ng kanyang ama. Nang marinig iyon ni Jessa, ay hindi niya napigilan ang pagluha. Hindi iyon luha ng kalungkutan, kundi ng matinding pasasalamat. Nang gabing iyon ay matagal siyang nagdasal sa loob ng kanyang silid. Nagpasalamat siya sa Diyos dahil ligtas na ang kanyang ama at nagpasalamat din siya sa pagkakataong makapagtrabaho sa isang pamilyang marunong umunawa sa oras ng kagipitan. Kinabukasan ay naghanda siya ng maliit na sulat bilang pasasalamat kina Lee at Trisha. Hindi siya sanay magsabi ng mahahabang salita kaya isinulat na lamang niya ang kanyang nararamdaman. Pinasalamatan niya ang mag-asawa sa kanilang kabutihan at nangakong lalo pa niyang pagbubutihin ang kanyang trabaho bilang kapalit ng tiwalang ibinigay sa kanya. Nang mabasa ni Trisha ang sulat, bahagya siyang ngumiti. Sa unang pagkakataon mula nang dumating si Jessa sa kanilang bahay, nakita niya ang taos-pusong pasasalamat ng kanilang kasambahay. Napagtanto niyang ang lahat ng ginawa nila ay malaking bagay para sa isang taong malayo sa sariling pamilya. Subalit kahit bahagyang nabawasan ng kanyang pagdududa, hindi pa rin tuluyang nawala ang mga tanong sa kanyang isip. Napansin din kasi niyang mas madalas nang kumustahin ni Lee ang kalagayan ng ama ni Jessa. Para kay Lee, normal lamang iyon. Bilang employer, gusto niyang malaman kung naging maayos ba ang sitwasyon matapos ang kanyang naitulong. Ngunit sa mata ng ibang tao, iba ang kahulugan ng simpleng pag-uusisa. Lumipas pa ang ilang araw. Dumating ang unang day off ni Jessa matapos ang sunod-sunod na linggo ng pagtatrabaho. Tulad ng maraming OFW sa Hong Kong, nagpasya siyang pumunta sa isang pampublikong parke kung saan madalas nagtitipon ng mga Pilipino tuwing araw ng pahinga. Hindi siya namasyal upang mamili. Hindi rin siya naglibot. Ang gusto lamang niya ay makalanghap ng sariwang hangin at makausap ang ilan niyang bagong kaibigan na kapwa rin OFW. Ngunit hindi naging maganda ang kanyang naging karanasan. Habang papalapit siya sa grupo ng ilang Pilipina, napansin niyang biglang tumahimik ang mga ito. May ilan pang palihim na tumingin sa kanya bago nagbulungan. Sa una ay hindi niya iyon pinansin. Ngunit maya-maya ay may narinig siyang ilang salitang hindi niya inaasahang maririnig. Siya yun. Yan ang sinasabi nila. Kaya pala laging nakangiti. Hindi malinaw ang buong usapan. Ngunit sapat na iyon upang maramdaman niyang siya ang kanilang pinag-uusapan. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Hindi niya alam na ang litrato nilang magkasama ni Lee ay umiikot na pala sa cellphone ng ilan sa mga naroroon.
Habang papalayo siya sa grupo, biglang lumapit sa kanya ang isa sa mga mas nakatatandang OFW. Mahina ang boses nito nang magsalita. "Anak, mag-iingat ka. Minsan, kahit wala kang ginagawang masama, may mga taong gagawa ng kwento para sa'yo." Iyon lamang ang sinabi ng babae bago ito tuluyang umalis. Naiwan si Jessa na mas lalong naguguluhan. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng babala. Hindi niya rin alam na sa mismong oras na iyon, may isang anonymous na account ang naghahanda ng ipadala ang parehong litrato sa Pilipinas. At ang taong unang makakakita nito ay walang iba kundi ang kanyang asawang si Eric. Sa kabilang panig ng mundo, patuloy ang tahimik na pamumuhay ni Eric sa Pilipinas. Araw-araw ay halos pareho lamang ang kanyang ginagawa. Madaling araw pa lamang ay bumabangon na siya upang ihanda ang kanyang tricycle. Kapag maganda ang biyahe ay nakakauwi siyang may sapat na kita para sa pang-araw-araw na gastusin. Kapag matumal naman ang pasada, tahimik na lamang siyang umuwi at umaasang mas magiging maayos ang susunod na araw. Malaki ang ipinagbago ng kanilang buhay mula ng mga ibang bansa si Jessa. Hindi man sila yumaman, unti-unti naman nilang nabayaran ang mga dating utang. Ang bahay na dati ay halos mawalan na sila ng matitirhan ay naipaayos na rin kahit paano. Hindi na rin sila nangangambang kumatok ang may-ari upang singilin sila sa upa. Sa bawat pagbabagong iyon, iisa lamang ang nasa isip ni Eric. Lahat ng iyon ay bunga ng sakripisyo ng kanyang asawa. Kaya sa tuwing may magsasabi sa kanya na napakahirap magtiwala sa isang OFW na matagal nang nasa ibang bansa, pinipili na lamang niyang umiti. Kilala niya si Jessa. Magkasama silang nangarap, magkasama silang nangakong kahit gaano kahirap ang buhay, ay hindi nila hahayaang sirain ng distansya ang kanilang pagmamahalan. Ngunit kahit gaano katatag ang tiwala ng isang tao, may mga pagkakataong sinusubok ito ng mga bagay na hindi niya inaasahan. Isang umaga, habang nagpapahinga si Eric matapos ang kalahating araw na pamamasada, tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe ang pumasok mula sa hindi nakarehistrong numero. Wala itong pangalan. Wala ring paliwanag. May nakalakip lamang na isang litrato at isang maikling mensahe. Mag-ingat ka. Hindi lahat ng OFW ay nananatiling tapat. Ilang segundo lamang ang lumipas bago niya binuksan ang larawan. Parang huminto ang kanyang paghinga. Sa litrato ay malinaw na makikita si Jessa at ang kanyang employer na si Lee habang magkasamang naglalakad palabas ng isang bangko. Hindi sila magkahawak ng kamay. Wala ring anumang kilos na nagpapakita ng paglalambingan, ngunit ang anggulo ng pagkakakuha ng larawan ay sapat upang magmukhang napakalapit nila sa isa't isa. Matagal na nakatitig si Eric sa litrato. Paulit-ulit niya itong tiningnan na para bang may gusto siyang hanaping paliwanag. Hindi siya agad naniwala. Sa halip ay sinubukan niyang tawagan ang numero na nagpadala ng mensahe. Ngunit naka-off na ito. Muli niyang tiningnan ang larawan. Sa pagkakataong iyon ay nagsimula ng gumulo ang kanyang isip. Hindi niya alam kung bakit magkasama ang dalawa. Hindi rin niya alam kung kailan kinunan ng litrato. Ang alam lamang niya ay hindi kailanman nabanggit ni Jessa na lumabas siya kasama ang kanyang employer. Makalipas ang ilang minuto ay muli siyang tumunog ang cellphone. Isa na namang mensahe mula sa parehong numero, gayon ay wala ng larawan. Iisang pangungusap lamang. Hindi lahat ng nakikita mo sa video call ang buong katotohanan. Mas lalong bumigat ang pakiramdam ni Eric. Hindi dahil naniwala siya sa mensahe, kundi dahil nagsimula na siyang magtanong sa sarili ng mga bagay na dati ay hindi man lamang sumagi sa kanyang isip. Habang hawak niya ang cellphone, naalala niya ang mga kwento ng ilang kapitbahay tungkol sa mga pamilyang nasira dahil sa maling relasyon sa ibang bansa. Dati ay hindi niya iyon pinapansin, ngunit ngayon tila isa-isa iyong bumabalik sa kanyang alaala. Hindi nagtagal ay oras na nang nakasanayan nilang video call ni Jessa.
Ilang beses niyang pinag-isipan kung sasabihin ba niya agad ang tungkol sa litrato. Ngunit nang lumabas sa screen ang nakangiting mukha ng kanyang asawa, bigla siyang nagdalawang isip. Halatang pagod si Jessa. Ngunit masaya nitong ibinalita na maayos na ang kalagayan ng kanyang ama at unti-unti na itong nakakapaglakad. Habang nagsasalita ang kanyang asawa, tahimik lamang na nakikinig si Eric. Pinagmasdan niya ang bawat kilos nito. Wala siyang nakitang kakaiba, wala ring bakas ng pagtatago. Sa unang pagkakataon matapos niyang makita ang litrato, mas nanaig ang mga alaala ng babaeng iniwan niya sa airport kaysa sa mga paratang ng isang taong hindi man lamang nagpakilala. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, ay iisa lamang ang kanyang naitanong. Pagod ka ba sa trabaho? Bahagyang umiti si Jessa. Pagod, pero kakayanin, para sa atin. Maikling usapan lamang iyon, ngunit sapat upang mabawasan ang bigat na nararamdaman ni Eric. Gayunman, hindi tuluyang nawala ang pagdududa, hindi dahil sa hindi niya mahal ang kanyang asawa, kundi dahil tao lamang siya. At minsan, kahit gaano katatag ang tiwala, may mga larawang kayang guluhin ang isipan ng sino man. Samantala, sa Hong Kong ay wala pa ring kaalam-alam si Jessa sa mga nangyayari sa Pilipinas. Patuloy lamang siya sa kanyang trabaho. Hindi niya alam na ang isang simpleng litrato ay unti-unti nang naglalakbay mula sa isang cellphone patungo sa iba pa. Hindi rin niya alam na may ilang OFW na nagsisimula ng umiwas sa kanya dahil sa mga tsismis na kumakalat. Ngunit ang mas nakababahala ay ang isang pangyayaring naganap makalipas ang ilang araw. Habang naglilinis si Jessa ng sala, hindi sinasadyang nahulog mula sa ibabaw ng mesa ang cellphone ni Lee. Nang pulutin niya ito upang ibalik, biglang bumukas ang screen dahil sa pagkatama ng kanyang daliri. Sa loob lamang ng ilang segundo ay may lumabas na notification. Hindi niya intensyong basahin iyon. Ngunit isang pangalan ang agad nakakuha ng kanyang pansin. Trisha. Kasunod nito ang mensaheng hindi niya inaasahan. Kailangan na nating mag-usap. May ipinakita sa akin ang kaibigan ko tungkol sa inyo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jessa. Hindi pa niya alam kung ano ang nakita ni Trisha. Ngunit pakiramdam niya ay may paparating na bagyong maaari ng tuluyang sumira sa katahimikang matagal niyang iningatan. At sa pagkakataong iyon, nagsimula na ang pagsubok na hindi lamang haharapin ni Jessa at Eric, kundi maging ni Lee at Trisha. Sa buong buhay ni Jessa, marami na siyang pinagdaanang pagsubok. Naranasan niyang matulog nang walang kasiguraduhang may pagkain kinabukasan. Naranasan niyang mangutang para lamang may maipambili ng bigas. Naranasan din niyang iwan ang sariling asawa at pamilya upang magtrabaho sa ibang bansa. Ngunit sa lahat ng iyon, hindi niya inakala na ang pinakamabigat na pagsubok ay manggagaling sa isang bagay na hindi naman niya ginawa. Hindi siya nakatulog nang gabing mabasa niya ang notification sa cellphone ni Lee. Hindi niya intensyong makita ang mensahe ni Trisha, ngunit sapat na ang iisang pangungusap upang maramdaman niyang may malaking problemang paparating. Paulit-ulit niyang inalala ang mga nakaraang buwan. May nagawa ba siyang mali? May nasabi ba siyang hindi dapat? May kilos ba siyang maaaring pagmulan ng maling akala? Habang mas iniisip niya ang lahat, lalo lamang siyang nalilito. Sa buong pananatili niya sa bahay ni Lee at Trisha, lagi niyang isinaisip ang pagiging profesional. Hindi siya kailanman nakialam sa personal na buhay ng mag-asawa. Hindi rin siya nagbigay ng dahilan upang pagdudahan ng kanyang pagkatao. Ngunit minsan, hindi sapat ang pagiging maingat kapag may mga taong handang gumawa ng sariling kwento. Kinabukasan ay kakaiba ang katahimikan sa loob ng bahay. Karaniwang sabay na umaalis sina Lee at Trisha para sa kanilang trabaho, ngunit sa araw na iyon ay nanatili silang pareho sa bahay. Habang naghahanda si Jessa ng almusal, ramdam niyang may mabigat na hangin sa paligid. Halos walang nagsasalita.
Matapos ang almusal, ay mahinahong sinabi ni Trisha na gusto niyang makausap si Lee sa kanilang maliit na opisina. Tahimik na isinara ang pinto. Sa labas ay ipinagpatuloy ni Jessa ang kanyang paglilinis, ngunit hindi niya maialis sa isip ang maaaring pinag-uusapan ng mag-asawa. Ayaw niyang makinig, ayaw din niyang mag-isip ng kung ano-ano, kaya mas pinagbuti pa niya ang kanyang trabaho upang maibaling ang kanyang atensyon. Sa loob ng opisina, unang nagsalita si Trisha. Hindi galit ang kanyang boses. Mas nangingibabaw ang pagkalito kaysa galit. Ipinakita niya ang litrato na kumakalat sa social media at sa ilang group chat ng mga OFW. Kasama nito ang iba't ibang mensaheng nagsasabing may espesyal na relasyon umano ang kanyang asawa at ang kanilang kasambahay. Tahimik lamang na pinagmasdan ni Lee ang larawan. Hindi siya nagulat. Hindi rin siya nagalit. Marahil ay dahil alam niyang wala siyang itinatago. Maingat niyang ipinaliwanag ang totoong nangyari noong araw na yon. Sinabi niyang sinamahan niya si Jessa sa bangko upang maayos ang emergency advance salary na ipinahiram nila para sa operasyon ng ama nito sa Pilipinas. Ipinakita rin niya ang mga dokumentong pirmado ng kanilang accountant, pati ang mga record ng kumpanya na nagpapatunay na legal at opisyal ang lahat ng proseso. Habang isa-isang tinitingnan ni Trisha ang mga papeles, unti-unti niyang napagtanto na iba ang katotohanan sa kwentong kanyang nabasa. Hindi niya namalayang napabuntong hininga siya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagod na dulot ng pagdududa. Napagtanto niyang muntik na siyang maniwala sa isang larawan na walang ipinakitang buong kwento. Hindi pa rin siya lubusang kampante, ngunit malinaw sa kanya na kailangan niyang marinig din ang panig ni Jessa. Ilang minuto ang lumipas ay tinawag niya ang kanilang kasambahay. Kabado ang bawat hakbang ni Jessa papasok sa opisina. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Habang nakatayo siya sa harap ng mag-asawa, pakiramdam niya ay bumalik ang unang araw niya sa Hong Kong, punong-puno ng kaba at pangamba. Tahimik na inilapag ni Trisha ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Nandoon ang litrato. Iyon ang unang pagkakataong nakita ni Jessa ang larawang naging dahilan ng napakaraming usapan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya akalaing may kumuha pala ng litrato habang nasa bangko sila. Mas lalo siyang nasaktan nang mabasa niya ang ilan sa mga komentong kasama nito. May mga taong hindi niya kilala na humusga sa kanyang pagkatao. May ilan pang tumawag sa kanya ng mga salitang hindi niya kailanman inakalang maririnig. Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Hindi dahil natatakot siyang mawalan ng trabaho, kundi dahil natatakot siyang makarating ang lahat ng iyon sa kanyang asawa. Mahina ang kanyang boses nang magsalita. Ma'am, wala po akong itinago. Ang alam ko lang po, tinulungan ninyo ako noong naospital ang tatay ko. Hanggang doon lang po ang lahat. Muling natahimik ang silid. Walang nagtataas ng boses. Walang nagsisigawan. Tanging katahimikan at katotohanan lamang ang namayani. Matagal na pinagmasdan ni Trisha ang mukha ni Jessa. Sa loob ng ilang buwan ay nakita niya kung paano magsumikap ang babae. Hindi ito naging pasaway. Hindi rin ito nagbigay ng problema sa kanilang bahay. Masipag ito, tahimik, at halos walang reklamo kahit mahirap ang trabaho. Unti-unti niyang naisip na kung may pagkakamali man sa nangyari, hindi iyon nagsimula kay Jessa. Nagsimula iyon sa mga taong mas piniling maniwala sa isang larawan kaysa alamin ang buong katotohanan. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, mahinahong nagsalita si Trisha. Simula ngayon, iiwasan na natin ang anumang maaaring bigyan ng maling kahulugan. Hindi dahil may mali kayong ginawa, kundi dahil ayokong masaktan pa ang mga pamilya natin. Tumango si Lee, tumango rin si Jessa. Alam nilang iyon ang pinakamainam na gawin. Mula sa araw na iyon, ay nagkaroon sila ng mas malinaw na hangganan bilang employer at empleyado. Kapag may kailangang asikasuhin sa labas, sisiguraduhin nilang may kasama pang ibang tao o ang accountant ng kumpanya.
Hindi dahil may itinatago sila, kundi upang hindi na muling mabigyan ng pagkakataon ang tsismis na sirain ang kanilang mga pangalan. Inakala nilang doon na matatapos ang lahat. Ngunit hindi pa nila alam na ang litrato ay nakarating na sa pinakamahalagang tao sa buhay ni Jessa. At sa Pilipinas, tahimik na nakaupo si Eric habang muli niyang tinitingnan ang parehong larawan. Sa pagkakataong ito, may kasama na itong panibagong mensahe. Mas mabigat, mas mapanakit, at maaaring tuluyang sumira sa tiwalang matagal nilang iningatan bilang mag-asawa. Sa mga sumunod na araw, hindi nawala sa isip ni Eric ang litrato na ipinadala sa kanya ng hindi kilalang numero. Tuwing matatapos ang kanyang pamamasada at mauupo siya sa loob ng kanilang maliit na bahay, muli niyang binubuksan ang larawan. Hindi upang humanap ng dahilan para magalit, kundi upang subukang unawain ang isang sitwasyong hindi niya naman nasaksihan. Habang mas matagal niya itong tinitingnan, lalo niyang napapansin ang isang bagay. Wala naman talagang makikitang masama sa litrato. Hindi magkahawak kamay sina Jessa at Lee. Hindi rin sila magkayakap. Hindi rin sila nagtatago. Magkasabay lamang silang naglalakad palabas ng isang bangko. Doon niya napagtanto na ang higit na gumugulo sa kanyang isip ay hindi ang mismong larawan, kundi ang mga salitang isinama rito ng taong nagpadala. Minsan talaga, mas mapanira ang isang maling kwento kaysa sa isang totoong pangyayari. Sa kabila ng kanyang pagdududa, pinili pa rin ni Eric na huwag agad husgahan ang kanyang asawa. Kilala niya si Jessa. Hindi ito basta-basta susuko sa kanilang mga pangarap. Mas pinili niyang maghintay ng tamang pagkakataon kaysa magpadalos-dalos sa isang desisyong maaari niyang pagsisihan habang buhay. Ngunit hindi pa rito nagtapos ang lahat. Makalipas ang 2 araw, ay muli na namang tumunog ang kanyang cellphone. Parehong numero na naman ang nagpadala, ngunit sa pagkakataong ito ay wala ng larawan. May maikling mensahe lamang. Habang nagtitiwala ka, may ibang taong laging nasa tabi ng asawa mo. Tahimik na binasa iyon ni Eric. Hindi siya sumagot. Hindi rin siya tumawag. Sa halip ay pinatay niya ang screen ng kanyang cellphone at tumingin sa lumang larawan nilang mag-asawa na nakasabit sa dingding. Naalala niya ang lahat ng pinagdaanan nila. Naalala niya ang panahong wala silang makain. Naalala niya ang gabing pareho silang umiiyak dahil wala silang pambayad sa upa. Naalala niya ang umagang inihatid niya si Jessa sa paliparan habang pareho nilang ipinapangakong hindi sila susuko sa kanilang pagsasama. Sa dami ng alaalang iyon, naisip niyang hindi makatarungang sirain ang lahat dahil lamang sa isang anonymous na mensahe. Samantala, sa Hong Kong ay lalo namang kumalat ang tsismis. May ilang OFW na nagsimulang umiwas kay Jessa. May ilan ding hindi na siya kinakausap kapag araw ng pahinga. Hindi nila siya tinatanong. Hindi rin nila binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Para sa kanila, sapat na ang litrato upang bumuo ng sariling hatol. Masakit para kay Jessa ang nangyayari. Hindi dahil mahalaga sa kanya ang opinyon ng ibang tao, kundi dahil alam niyang ang maling balitang iyon ay maaaring makarating sa kanyang pamilya anumang oras. Naging tahimik na lamang siya sa tuwing day off. Sa halip na makipagkwentuhan sa ibang OFW, mas pinili niyang manatili sa simbahan o kaya'y maglakad ng mag-isa sa parke habang kausap sa video call ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Napansin ito ni Trisha. Dati-rati ay hindi niya gaanong pinapansin ang personal na buhay ng kanilang kasambahay. Ngunit nang makita niyang unti-unti nang nawawala ang dating sigla ni Jessa, naawa siya rito. Hindi man sila naging malapit, alam niyang hindi madaling mabuhay sa ibang bansa habang malayo sa sariling pamilya. Doon niya naisip na kailangan nang matapos ang lahat ng maling akala. Sa tulong ng accountant ng kanilang kumpanya, sinimulan nilang tipunin ang lahat ng dokumentong may kaugnayan sa emergency advance salary na ibinigay kay Jessa. Naroon ang petsa. Naroon ang mga pirma. Naroon ang resibo ng remittance. Naroon maging ang medical records ng ama ni Jessa na nagpapatunay na totoong na ospital ito sa mismong araw na kumalat ang litrato.
Habang isa-isang inaayos ang mga papeles, napansin ng accountant ang isang detalye. May isang taong paulit-ulit na humihingi ng kopya ng schedule ng pamilya sa pamamagitan ng isang kakilala sa labas ng subdivision. Nang usisain pa nila ito, nalaman nilang ang kumuha ng litrato ay isang Pilipinang domestic helper na nagtatrabaho sa kalapit na bahay. Hindi niya inaasahang lalaki ng ganoon ang issue. Aminado siyang ipinakita lamang niya ang larawan sa ilang kaibigan bilang kwentuhan. Ngunit habang lumilipat ito sa iba't ibang group chat, may isang anonymous na account ang nagsimulang magdagdag ng mga maling kwento. Hindi na niya alam kung sino ang taong iyon. Mas lalo siyang nabahala nang malamang umabot na pala sa Pilipinas ang litrato. Humingi siya ng paumanhin kina Lee at Trisha. Humingi rin siya ng tawad kay Jessa. Inamin niyang naging padalos-dalos siya sa pagkuha at pagpapakalat ng larawan. Hindi niya naisip na may isang pamilyang maaaring masira dahil sa kanyang ginawa. Tahimik lamang na nakinig si Jessa. Hindi siya nagtanim ng galit. Alam niyang hindi na mababawi ang nangyari. Ang tanging hiling niya ay sana ay wala ng iba pang pamilyang masaktan dahil sa mga kwentong walang katotohanan. Makalipas ang ilang araw, isang mahabang mensahe ang ipinadala ni Trisha kay Eric. Hindi ito tungkol sa pagtatanggol sa kanyang asawa. Hindi rin ito para kumbinsihin siyang maniwala. Isinulat lamang niya ang buong pangyayari mula sa umpisa hanggang sa huli. Ipinaliwanag niya kung bakit pumunta sina Lee at Jessa sa bangko. Isinama niya ang mga dokumentong nagpapatunay na emergency advance salary iyon. At sa dulo ng kanyang mensahe ay may isang pangungusap na tumatak kay Eric. Ang asawa mo ay hindi lamang naging mabuting empleyado. Naging tapat din siya sa trabaho at sa pamilyang iniwan niya sa Pilipinas. Matagal na nakatitig si Eric sa mensahe. Isa-isa niyang binasa ang lahat ng kalakip na dokumento. Habang lumilipas ang mga minuto, unti-unting nawala ang bigat na matagal niyang dinadala. Napagtanto niyang muntik na niyang hayaang manaigang pagdududa kaysa sa tiwalang ilang taon nilang binuo bilang mag-asawa. Sa gabing iyon, nang muli silang mag-video call ni Jessa, iba na ang kanyang ngiti. Hindi na ito puno ng pag-aalinlangan. Puno na ito ng pasasalamat. Hindi na niya hinayaang magsalita pa ng mahaba ang kanyang asawa. Iisa lamang ang sinabi niya, "Patawad, dapat mas maaga akong naniwala sa'yo." Hindi na napigilan ni Jessa ang pagluha. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang mga luhang iyon ay hindi nabunga ng takot, kundi ng ginhawang muli nilang natagpuan ang tiwalang muntik nang mawala. Lumipas ang mahigit 2 taon na tila napakabilis. Ngunit para kay Jessa at Eric ay bawat araw ay parang isang mahabang paghihintay. Sa loob ng 2 taong iyon, marami ang nagbago sa kanilang buhay. Ang dating maliit at tumutulong bahay na inuupahan lamang nila ay napalitan ng isang simpleng tahanang unti-unti nilang naipagawa sa sariling lupa. Hindi man ito malaki, ngunit matibay na ang bubong at hindi na sila nangangambang mabasa sa tuwing uulan. Ang lumang tricycle ni Eric ay napalitan din ng mas maayos na sasakyan, dahilan upang mas maging maganda ang kanyang kinikita sa pamamasada. Unti-unti ring nakaipon si Jessa para sa maliit niyang pangarap. Hindi marangyang negosyo, hindi malaking tindahan, kundi isang simpleng sari-sari store na matagal na nilang gustong itayo bilang panimula ng kanilang bagong buhay pagdating ng araw na makauwi siya sa Pilipinas. Sa kabila ng lahat ng tagumpay na iyon, iisa pa rin ang pinakamahalagang pangarap ni Jessa: ang makauwi sa piling ng kanyang asawa. Habang papalapit ang pagtatapos ng kanyang kontrata, lalo niyang nararamdaman ang pananabik. Madalas ay binibilang na lamang niya ang natitirang mga linggo bago ang kanyang pag-uwi. Bawat kahong kanyang inaayos, bawat pasalubong na kanyang binibili, at bawat perang kanyang iniipon, ay may kasamang pangarap na sa wakas ay hindi na nila kailangang magkalayo. Samantala, sa bahay ni Lee at Trisha ay tahimik ding nagpatuloy ang kanilang pamumuhay. Matapos ang nangyaring issue, mas naging maingat sila sa lahat ng bagay. Hindi lamang para sa kanilang sariling pangalan, kundi bilang paggalang din sa kanilang mga empleyado.
Naging malinaw sa kanila na kahit ang isang simpleng kabutihan ay maaaring bigyan ng maling kahulugan kung walang tamang hangganan at sapat na pag-iingat. Hindi na rin muling naulit ang anumang chismis tungkol kay Jessa. Unti-unti ring nawala ang mga usap-usapan nang lumabas ang buong katotohanan. Ang ilang OFW na unang naniwala sa maling balita ay isa-isang humingi ng paumanhin. May ilan pang nagsabing nagsilbi itong aral sa kanila upang huwag agad maniwala sa mga larawang walang kasamang paliwanag. Hindi man nabura ang sakit na naidulot ng mga maling paratang. Natutunan ni Jessa na ang pagpapatawad ay mas magaan dalhin kaysa sa galit. Dumating ang araw ng kanyang huling pasok sa bahay ni Lee at Trisha. Habang inaayos niya ang kanyang maleta, hindi niya maiwasang balikan ang unang araw na dumating siya sa Hong Kong. Noon ay puno siya ng kaba at takot. Hindi niya alam kung ano ang magiging kapalaran niya sa banyagang lugar. Ngayon ay iba na ang kanyang nararamdaman. Hindi dahil gusto niyang manatili, kundi dahil alam niyang marami siyang natutunan. Bago siya tuluyang umalis, nagpasalamat siya sa mag-asawa sa pagkakataong ibinigay sa kanya. Hindi mahaba ang naging usapan, ngunit sapat ang ilang salitang iyon upang maipahayag ang paggalang ng bawat isa. Si Trisha ang unang nagsalita. Salamat sa pagiging tapat sa trabaho at sa tiwalang ibinigay mo sa amin. Ngumiti lamang si Jessa habang pinipigilan ang kanyang pagluha. Si Lee naman ay nag-abot ng isang maliit na sobre. Hindi iyon malaking halaga. Isa lamang itong simpleng bonus bilang pasasalamat sa kanyang dedikasyon sa loob ng 2 taon. Kasama nito ang isang maikling liham. Nakasulat doon na ang isang mabuting empleyado ay hindi lamang nasusukat sa sipag, kundi pati sa katapatan at integridad. Tahimik na itinago iyon ni Jessa sa kanyang bag. Hindi niya inakalang sa bansang minsan niyang kinatakutan ay makakatagpo siya ng mga taong naging bahagi rin ng kanyang paglalakbay. Pagkaraan ng ilang araw ay dumating ang pinakahihintay niyang sandali, ang kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Habang unti-unting lumalapag ang eroplanong kanyang sinasakyan, hindi niya napigilang mapaluha. 2 taon siyang nangarap sa sandaling iyon, 2 taon siyang nagtiis ng lungkot, pagod at pangungulila. Ngayon ay ilang minuto na lamang at makikita na niyang muli ang kanyang asawa. Paglabas niya ng arrival area, agad niyang nakita si Eric. Nakatayo ito sa kabilang dulo habang mahigpit na hawak ang isang maliit na bouquet ng bulaklak. Hindi na nila kinailangang magsalita. Pareho silang napaluha habang unti-unting naglalakad papalapit sa isa't isa. Sa wakas ay muling nagtagpo ang 2 pusong matagal na pinaghiwalay ng pangangailangan. Mahigpit silang nagyakap, parang ayaw na nilang muling magkalayo. Sa mga sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng sakit, pagod at pangungulilang ilang taon nilang tiniis. Habang pauwi sila sa kanilang bayan, napansin ni Jessa ang mga pagbabagong ginawa ni Eric sa kanilang bahay. Hindi ito marangya, ngunit bawat pako, bawat hollow block at bawat bahagi ng tahanan ay bunga ng kanilang pinagsamang sakripisyo. Napangiti si Jessa. Ngayon lamang niya tunay na naramdaman na sulit ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Lumipas pa ang ilang buwan. Unti-unti nilang naitayo ang maliit na sari-sari store na matagal nilang pinapangarap. Si Eric ay patuloy na namamasada, samantalang si Jessa naman ang namamahala sa kanilang tindahan. Hindi sila naging mayaman, ngunit naging payapa ang kanilang buhay. At para sa kanila, sapat na iyon. Minsan ay may nagtatanong kay Jessa kung totoo ba ang mga chismis na minsang kumalat tungkol sa kanya sa Hong Kong. Ngumingiti na lamang siya. Hindi na niya kailangang ipagtanggol ang sarili. Dahil ang mga taong tunay na nakakakilala sa kanya ay alam ang buong katotohanan. Natutunan niyang hindi lahat ng paratang ay kailangang patulan. Minsan, ang pinakamabisang sagot ay isang malinis na konsensya at isang buhay na puno ng katapatan. Samantala, sina Lee at Trisha ay mas naging matatag din bilang mag-asawa. Ang nangyari ay nagsilbing paalala sa kanila na ang tiwala ay hindi lamang nabubuo sa pagmamahal, kundi pati sa bukas na komunikasyon at pagharap sa mga problema ng magkasama. Sa paglipas ng panahon ay unti-unti ring nalimutan ng mga tao ang lumang chismis.
Ngunit hindi nalimutan ni Jessa at Eric ang aral na iniwan nito. Sapagkat minsan sa buhay, ang pinakamalaking kaaway ng isang pamilya ay hindi kahirapan. Hindi rin distansya, kundi ang mga kasinungalingang pinaniniwalaan nang hindi muna hinahanap ang katotohanan. Moral lesson: ang tiwala ay parang salamin. Madaling mabasag kapag tinamaan ng kasinungalingan at maling akala. Ngunit napakahirap buuin muli kapag tuluyan ng nasira. Kaya bago maniwala sa tsismis o sa isang larawang walang buong kwento, alamin muna ang katotohanan. Sapagkat ang isang maling paratang ay maaaring sumira sa pangalan, pagkakaibigan, at higit sa lahat, sa isang pamilyang matagal nang pinaghirapang buuin.